What's up sa inyo mga kaasang? Welcome back to my channel. So ayun, sa video na to pag-uusapan natin yung bago kong product. Kung nakita nyo kanina may dumating ako na bagong product na ibebenta ko sa aking Shopee. So ayun, sa mga hindi pa nakakaalam, yung nasa lata na yun, ano yun brine shrimp eggs yun. Tapos pinapahatch yun, bali live food siya. Maganda siya sa mga maliliit nating isda, kagaya ng fry ng mga guppies, fry ng flowerhorn. So yun talaga yung pag may nagtanong sa akin kung ano yung dapat ko ipakain sa mga fry na isda, yun talaga yung nire-recommend ko kasi live food nga siya, so high in protein yon. Tapos ayun nga, talagang sobrang liit niya, kaya kahit gaano pa kaliit yung fry nyo, kakainin kahit yung sa beta. Yun talaga yung maganda ipakain kasi crucial yung part na yun ng fry, na pag kailangan niya ng kumain, kailangan niya makakain talaga, kasi kung di siya makakain, mamamatay siya sa gutom. So yun talaga, kung may itatanong kayo sa akin kung anong dapat ipakain sa mga maliliit na fry, baby brine shrimps lang talaga. So yun yung binibenta ko sa Shopee, na yun nga yung nasa lata na nakita niyo. Shoutout nga pala kay Sir Daryl Escuadro ng Charles Guppy and BBS. Yun, siya kanya ako kumuha ng BBS. So yun, kung may plano kayo magbenta rin ng BBS, pwede nyo siyang kontakin. Lalagay ko yung Facebook niya sa link na to. Tapos yun, binigyan niya ako ng discount kaya yun, sinoutout ko siya. So yun sir, maraming salamat sa pag-provide sa akin ng magandang klaseng BBS. So yung hatch rate niya is 80%. Ano yun magandang klase yun kasi mabilis siya mag-hatch compared sa ibang mga BBS nga na mabibili sa market. So ayun, maraming salamat ulit Sir Daryl. O sa yun guys, para lang doon sa mga hindi pa nakakaalam, yung BBS kasi or baby brine shrimps, pag bumili ka kasi noon, eggs pa lang yon. So kailangan mo doon ipa-hatch pa yon. So may process tayo ng hatching noon, kailangan nasa tubig siya na maalat. Siyempre lalagyan mo ng asin. Tapos may hatchery siya, dapat umiikot-ikot sila mga isang araw yon, mga 24 hours to 48 hours bago sila mag-hatch. So yun, kailangan natin gumawa ng hatchery. So tuturuan ko yung gumawa ng hatchery na ganito kasimple lang kasi madali lang naman yun. Pwede yung pagandahin yung design, pero yung logic kasi dapat nandun na yun nga, dapat mahalo yung umiikot-ikot yung tubig niya. So yun, ganito kabilis lang guys, pakita ko sa inyo paano ginagawa. So yun guys, kailangan natin ng gunting, kailangan natin ng pangsipit, at kailangan natin ng bote para sa ating BBS hatchery. Napakasimple lang nito guys. Unang-una, syempre tatanggalin nyo yung label ng bote nyo dahil para makita nyo kung ano ang nasa loob o kung ano yung nag-hatch dyan, kung okay na ba. Tapos ayun, gupitin nyo lang sa kalahati yung bote. Ito nga medyo hindi pa kalahati, pero dapat kalahati para medyo mabalance siya. So ayan, gupitin nyo lang sa kalahati. Tapos ayun, meron na kayong BBS hatchery. Napakabilis, diba? At napakadali. Ganun kasimple lang yun, boy. Yung sipit naman guys, para do sa hose, para ayan, nakasipit yung hose natin at hindi gumalaw. So yun guys, sa hatchery na to, kailangan nyo lagyan ng tubig yung ilalim na part para hindi to maob. Tapos yung air hose, iipitin nyo lang ng pangsipit, pero yung bilog na part, doon mo ilalagay yung hose para makadaloy pa rin yung hangin. So pag gawa ng air bubble nya, iikot yung mga BBS dito. So okay na yun guys. At ayun guys, naipakita ko lang sa inyo yung hatchery, kung ano talaga nangyayari. Itong ginawa kong hatchery na to, ito yung dati pa last year. So ito pa rin yung ginagamit ko. Kung makikita nyo, bumubula-bula yan at umiikot yung mga BBS nga. So yun, ito yung pangsipit. Tapos nakasipit lang yung air hose dyan para umikot-ikot. So yun, tanggalin natin guys. Pakita ko sa inyo yung BBS pag nag-hatch na siya. Malalaman nyo pag nag-hatch na yan, pag yung tubig niya naging kulay brown na ganito. Kasi pag bagong lagay lang yan, transparent pa yung tubig. So yan yung mga fry. Pag bagong tanggal pa lang yung air hose niya, nakahalo pa kasi yung ano dyan yung shell tsaka yung BBS natin. So maghintay lang kayo ng mga 3 to 5 minutes para humiwalay siya. Ang mangyayari niyan, yung mga buhay na BBS nasa ilalim tsaka nasa gitna, lumalangoy-langoy yan, makikita nyo gumagalaw. Tapos yung ano niyan, yung shell niyan, pupunta sa ibabaw yun, lulutang sila. A few moments later. So yun guys, kung makikita nyo dito, yung mga shell ng eggs natin is nasa ibabaw na. Yan yung makikita nyo na yan, na nasa makapal na yan. Tapos yung nasa ilalim niya, yung mga lumalangoy-langoy, yan yung mga BBS natin. So nag-hatch na nga to, pero hindi pa 100% hatch to. Pero pwede na rin ipakain yan. Ngayon, paano ko ba ipapakain yan? Kasi yung iba nagtatanong paano ba nagpapakain? Paano mo kukunin yung BBS na nakahiwalay dun sa shell? Bali, hayaan nyo muna kasing bumaba talaga yan, mga 5 minutes nga. Hayaan nyo muna maghiwalay bago nyo gawa ng paraan kung paano
kukunin yung mga BBS. So yun guys, no, ang paraan ko is gumagamit ako ng dropper. Susundutin ko muna yan hanggang umabot ako sa ilalim o sa kahit sa gitna. Bago hihigupin ko lang yun, sumasama na yung mga buhay dyan. So hindi mo nagagalaw yung mga shell. Tapos yun, direct mo lang i-feed sa mga fry mo kung saan mo gusto mong i-feed, sa guppies, sa itong sa akin nga yung flower horn na na-breed ko. So ayan, kung makikita nyo kumakain na sila nyan. Napakaganda talaga ng BBS sa mga fry natin kasi nga yun nga high protein kasi pag pag live food. So ang bilis din nila lumaki, tsaka siguradong makakain nila kasi maliit. Maganda rin gamitin guys yung alam mo yung turkey baster, yung pang flavor nung lalagyan ng flavor nung mga turkey natin tsaka yung mga manok, yun ginagamit yun mga panglagay ng oil. Makakabili nun sa Shopee, 100 lang ata. Maganda rin yung dito, kaso ako kasi alam niyo naman tayo, kuripot tayo eh. So nakakita ako ng dropper, yun yung ginagamit ko, pinagtsatsagaan ko lang to. Tsaka tingin ko mas tipid kasi pag yun yung ginagamit ko yung dropper. So same lang naman din sila ng ng purpose o same lang din sila ng paraan ng paggamit. Hihigupin mo lang naman yung BBS sa ilalim. Pag nakapag-hatch kayo ng BBS guys, kunyari 24 hours nag-hatch na siya, 2 to 3 days yung BBS na yon nabuhay na dapat nasa aeration siya. So nanggal nyo sa aeration at pinag-feed nyo at may natira pa, ibalik nyo ulit dun sa host, lagyan nyo ulit ng, ng aeration para umiikot pa rin siya. Para mapanatilin yung buhay yung BBS. Tapos kung gusto nyo sunod-sunod yung pagpakain nyo ng BBS araw-araw, pwede yon. Tapos kailangan nyo ng 2 hatchery para salitan sila, para yun nga pag may nag-hatch na kayo, may pinapahatch pa kayo nakaabang. So salitan yung hatchery 1, hatchery 2 nyo para tuloy-tuloy yung pagpapakain nyo sa mga isda nyo araw-araw. Hindi kayo mahihirapan na kailangan maghintay pa kayo magpa-hatch ulit. So ito guys yung closer look natin ulit sa BBS. Yung mga gumagalaw na yan na maliliit, yan yung mga BBS natin, napakarami yan, siguro mga 10,055 yan lahat. Yung iba sinasala nila to, na gumagamit sila ng mga cotton cloth, tapos humihiwala yung BBS tsaka yung shell na iiwan. So ako hindi ko ginagawa yun kasi medyo nahihirapan ako doon, so mas madali talaga sa akin ang dropper. Huhulihin ko lang sila ng dropper. So yun guys, madali lang naman higupin yung yung BBS natin gamit nga yung dropper o yung turkey buster, dahil makikita nyo naman na gumagalaw-galaw sila. Ayan So para sa akin yun ang pinakamadali kaysa yung magsasala-sala pa kayo. Unstoppable! So yun guys, sana naintindihan nyo kung ano yung baby brine shrimp o yung kung tawagin natin is BBS. Tapos ayun, kung sakaling gusto nyo mag-breed ng talagang mga maliliit na isda like yung beta, guppies, yung mga mollies, pwede rin. Pwede yung gamitin yon, maganda talaga yon kasi talaga makakain ng isda nyo kahit gaano pa kaliit yan. So yun talaga yung nire-recommend ko na ipakain nyo pag nag-breed kayo ng mga isda na maliliit. At ayun guys, sa mga hindi pa na-subscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos ayun, tapusin na natin ang video na to, pero syempre nandito na yung mga shoutout. Shoutout kay Marnet Wanerio. Shoutout kay DNC Buenaventura. Ako si Birdie, subscribe din kayo sa kanya guys. Kay Aya Bueno, shoutout from Cotabato. Sa first comment natin na si Perfect Square, shoutout sa'yo. Kay Uchiha Shenlong, shoutout sa'yo na laging active sa aking mga comments. Kay Mark Brian Dison, tsaka sa flower horn niya na si Mang George. Shoutout kay Alexander Abuan na utang na loob daw, shoutout ko siya. Kay Jude Aringon, Pedro Fish Keepers. Shoutout kay Jel Acosta, happy 10th wedding anniversary from Nap Acosta. Shoutout sa iyo Aya Tabile na laging active sa aking mga videos. Kay Aldrin Bermilio, shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo Girly Chavez. Shoutout din po sa mami ni Jonas Fabian na si Mabel Fabian, sana payagan daw siyang bumiling arawana. Kay Ken Ginto, shoutout sa iyo. Shoutout kay Sir Prince Gapi. Shoutout kay Justin Jevelona na pang 11 comment niya na. Buti na shoutout ko na siya ngayon. Sa One Vibration Band at kay Halcin Rehis ng Davao City. Shoutout sa SJDM Pet Community Fins and Fur. Shoutout kay J Mags na palaging active sa aking mga videos at kay John Ray Ruiz. Shoutout sa iyo.
Gusto ko lang di shoutout ang mga members sa aking Facebook group ng Hendrix Backyard, sa Fish Keepers PH, saka sa San Pedro Fish Keepers. At ayun guys, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Fish out. Hala, nahulog!